I just received a package from PLDT. So, nag-avail ako nung extender nila, yung Wi-Fi mesh. Kasi hindi umaabot dito sa kwarto ko actually yung Wi-Fi. So, minsan pag naglalaro ako, naglalag siya, kaya yung mga social media, ang bakal mag-load. Kasi, umaabot siya dito sa ibang parts ng kwarto. Pero, pag dito sa may bandang higaan ko, yung parang nagiging mabagal ng sobra. Minsan nawawala pa nga. So, maglalagay tayo ng Wi-Fi mesh dito sa taas para umabot yung signal bars ng router. So, receive lang ako ng actually na promotional SMS from PLDT na they offer Wi-Fi mesh. So, it's gonna be like around 378 if I'm not mistaken. It will be added for 36 months for the contract. And then, that's gonna be added on top of your bill kasi you have your monthly plan for your internet. And then on top of that, it will be added for this. So, I actually tried to contact them first if what's gonna be the deal, if I will be taking advantage of the promotion. And then the agent mentioned to me that once you avail, there will be no additional taxes. It's gonna be just the amount that I have received in tax. So this is just gonna be added on top of your bill monthly for 36 months. So I clarified everything first. So the bill will be the amount for this mesh will be added on the next billing cycle since the new bill has been generated already for this month. So I asked them if it's gonna be added this month or next month, but since the bill has been generated, it's gonna be the next month. So I'll let you know if yun lang talaga yung added tax or added value sa sa bill namin next month. So I'm gonna unbox this one. So kuha lang ko. Sabi niya, home mesh, Wi-Fi, sabi niya, yung isa daw dito is parang i-connect sa router, tapos yung isa, i-connect dito sa taas. Actually, hindi ko siya na-gets. Kasi, they asked me if I will be availing 1 or 2 for this one. Sabi niya, kailangan po sa una, dalawa po yung bilhin nyo kasi yung isa, i-connect daw sa router, tapos yung nakakonect sa router, i-connect ko din yung isa pang equipment. Hindi ako familiar kasi hindi ko pa na-review, tapos sabi niya basahin ko na lang daw yung instruction. But nevertheless, dalawa pa rin yung kinuha ko kasi para sure, kasi baka mamaya hindi nga magsiabot. So nakalagay naman dito na pareho siyang Wi-Fi 6 router. So and yung nakalagay din dun sa text message. Pag in-avail mo talaga siya, dalawa. So we're gonna open one. Let's see kung ano muna yung nandito para malaman natin kung ano yung mga instructions na pinabanggit niya and kung paano siya i-connect sa router since nasa baba nga siya. Nauna, akala ko kasi, sila yung mag-i-install dito. Tapos, nung tumawag na ako, i-clarified na hindi siya i-install, i-deliver lang. Tapos, ikaw na bahala mag-install ng sarili mo. Kaya, nung tumabala ko ng una na, i-install mo na yung kasi hindi pala. So, number one. World's number one Wi-Fi products provider. So let's see. Kasi yung
Yung wifi mesh namin sa bahay namin sa Dasma, sa pinsan ko. TP-Link din siya. So, hindi ko alam kung paano ito buksan. Ano ba to? Oh, wow. So, kailangan mo talaga siyang gupitin para nakuha mo to. Ito yung mesh. Perfect po. Yun na siya. So, ganito pala yung itsura niya. I-connect mo siya here. Meron siyang mga port. Sorry, naririnig niyo yun. And ito. Yung mga ganito. And then, the other one, itong second na ano. Mga ano lang siya. Connector. Tapos yung ano ito. So, akala ko may kasama siyang LAN. So, kung mesh to, kasi i-connect mo siya sa ano sa router. I mean, technically, makakonect mo siya ng tawag dito. 1 to 3 bedroom houses, home shield, compatible with Amazon Alexa, works with Google Home. Wala siya nung ano, nung tawag dito. So, nasan yung instructions? Kasi sa loob, ito installation guide. Let's see kung nandito siya. So, this one will be connected dun sa router. Yeah. Kukonect mo siya sa router. Pero, paano yung LAN? I mean, yung LAN niya, ito lang. To connect to the router. Sobrang ikli. So, pag naglagay ako nito katabi ng router namin sa baba, hindi ko sure kung aabot siya sa taas. Kasi kaya nga ako nag-mesh is para makonect ko siya sa baba. I think, i-mesh ko siya na... I mean, pag mesh, di ba alam ko may option ka na maging wireless. Tapos isa is pwede siyang i-connect directly sa router. Kaya siya may ganito. Pero, ang tanong, itong installation guide. Babalikan ko kayo ha kasi medyo mahaba. Okay. So, ayun guys, na-connect ko na siya and ginagamit ko na siya actually ngayon for my phones. I mean, for the devices that we have. So, explain ko lang kung paano siya nangyari. So, pag inopen mo pala siya, di ba kanina, meron siyang kasamang instruction. So, ang gagawin mo doon, meron siyang guide to download the application for Deco. Kasi ito siya. Ito yung isa, hindi ko na ginamit, hindi ko na rin in-install. Kasi itong una kong in-install sa baba, since yung router niya umaabot ng 2,500 square meters. I mean, hindi siya square meters pala, sorry, sobrang lawak naman. 2,500 square feet. So, hindi ko na siya in-install kasi sobrang bilis yun, no? Like yung yung mesh na yun na nasa baba, technically dapat i-install ko pa to sa taas para i-connect ko siya as wireless para maging extender pa siya. Pero yung isang ganito, siguro dahil abot naman siya dito sa kwarto, sobrang bilis niya. Tapos nag-try ako check ng mga applications kung maglalag ako, and then nag-play din ako ng laro kanina, hindi naman siya naglalag. And yung tinry ko siya is speed test,
nakukuha niya naman yung yung speed limit namin for internet plan namin. So explain ko lang to, sobrang ganda niya. So ngayon kasi tatry ko rin i-check for the next few days kasi syempre depende pa rin talaga sa line namin sa PLDT since nakakonect siya sa router. So if main line yung problem, magkakaroon pa rin talaga kami ng slow internet connection. Pero pag normal days naman, like walang technical issues, walang reports regarding sa towers or wala siyang um, issue sa area. Bali okay naman siya. Like, ang ganda siyang gamitin, very convenient siya, lalo na kapag nag-work kayo. Kasi, kapag kinonect mo siya sa wifi, ang bilis niya talaga and hindi siya yung nawawala-wala. Kasi diba may ibang wifi mesh na yung may binili kasi akong isang beses na wifi mesh. Hindi siya TP-Link. Ibang brand siya. Nabili ko lang siya sa sa TikTok shop. So, tinry ko siya kasi sobrang maganda yung review. Tapos, siya, hindi siya mesh, extender lang siya. Like, basta nakita ko lang doon na gusto ko i-try sana na kung mag-extend yung wifi dito sa taas na mabilis, ganun. So, bumili ako nung tinry ko siya, tapos hindi naman pala siya maganda. Like, mako-connect mo siya sa wifi sa baba. Pero yung extension niya ng signal, malakas yung signal, pero yung connection mabagal. Alam mo yun? Eto, malakas yung signal niya, at the same time, yung connection niya, mabilis din. So, it's called AX3000. Tapos, yung area niya, yung capacity nung signal na pwede niyang i-boost is up to 2,500 square feet. So, ideal for 1 to 3 bedroom houses. Tapos, faster Wi-Fi speed is up to 3 Gbps. Connect to 150 devices. Hindi naman kami aabot ng ganong kadaming device. Pero, pag bumili kayo nito tapos yung bahay nyo is smart home, you can connect Alexa tapos Google. I believe it was discussed earlier. Yeah. So, ito. Meron siyang Amazon Alexa, Google Home, tapos Home Shield. Itong Home Shield guys, related na siya kay Deco. Kasi parang I received an email after ko mag-register dun sa application kanina para ma-activate ko nga si Mesh. Meron siyang parang 30 days trial to use the Home Shield. So I believe yung Home Shield para siyang for family siya. Let's say for example, ikaw yung may hawak ng application, you can limit kapag meron kang mga anak, you have children, you have someone that you need to limit with regards to their internet. So blocking the sites, you can actually use the Home Shield here to avoid screen time for your children. And also, eto, chinek ko to kanina. Parang ganun nga siya, yung, di ba, may isang connected sa baba na naka-link sa router mismo. And then, itong second, if ever na hindi siya abot sa ibang area, you can do the wireless. So, sa application nung Deco, lang siya, parang i-set up mo lang siya, may instruction, doon mo makita yung instruction how to set up yung TP-Link na mesh sa baba or sa router na i-connectan mo. And then, yung pangalan ng magiging wifi mo and then yung password doon mo na rin siya i-set up. So, magkaiba pa rin siya guys, yung password ng mesh and yung pangalan ng mesh. Parang pag nag-check kayo sa wifi settings nyo, iba yung lalabas. Lalabas pa rin yung router nyo, tapos at the same time lalabas yung mesh. So, ang ginawa ko, kinonect ko na lang yung sarili ko sa mesh kasi nga, mabilis siya. Mas mabilis siya doon. Kumbaga yung capacity ng Mbps ng internet namin, mas na bibigay ng mesh yung capacity niya. Kaya, ayun, super satisfied ako dito sa router na to, or sa mesh na to, rather. Kasi,
nakuha niya talaga yung bilis nung wifi and umabot siya dito, wala na siyang dead spot ng internet sa wifi. So, ayun, yun lang, maganda naman. Ipapakita ko na lang yung mga speed test and yung mga text messages na na-receive ko para if ever na interested kayo, hindi naman to sponsored, pero kung interested kayo kumuha ng ganito din, I think hindi lang naman to magagamit sa PLDT. Magagamit mo kung mag-change ka din ng provider. Ano din, magagamit mo din siya sa ibang router or ibang provider. So, it's up to you. Pwede ka naman bumili ng isa nito or bumili ka na lang kung ayaw mo sa PLDT, bumili ka na lang outside. And I checked yung price nito around 6,000 ata, if I'm not mistaken. Kasi chinek ko siya before. Pero tatry ko rin i-check mamaya. Mag-screen record ako kung same lang siya nung na-search ko before pa ako umorder. Kasi nung before pa ako umorder, around 6,000 yung nakita kong wifi mesh ng TP-Link. So, sa PLDT, ang gagawin nila, 378 yun for 2 mesh for 36 months. Kaya, ayun. It's up to you kung gusto niyo mag-avail. You can contact their customer service at dial 171 for smart SIM cards. Free naman siya. Or kung may telephone kayo, dial nyo na lang sila directly. Tapos, check nyo lang yung details nito bago kayo umorder. Yun lang. Bye-bye.